Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Sundin ang batas, unawain ang layunin. Hello everyone, paano ba mag-apply ng DENR Certificate of Non-Coverage? Gamit natin ang favorite internet browser, type nyo lang CNC Online. At pag nakita nyo yung result na CNC Online application, click lang natin yan. Makikita nyo meron ditong dalawang options: verify the coverage of your project and submit CNC application online. Pangalawa, update payment or track status of your CNC application. So ito yung 1 and 2 na buttons na pwede nating i-workout. Babalikan natin tong update payment, yung number 2. So unang gagawin pag mag-a-apply ka ng Certificate of Non-Coverage, ano man ang iyong project, dito ka muna sa option na verify. Makikita mo merong project thresholds for coverage screening and categorization. So, kailangan dito ma-select mo yung appropriate project type or description. So, halimbawa, meron akong gasoline station. Hanapin ko dito gasoline sa project type or description. Search. Yan, may lalabas na related dyan sa keyword na yan. So, meron tayong refilling station projects or gasoline station projects, at tatanungin ka ano ang total storage capacity in kiloliter. So, ang gagawin mo lang, ilalagay mo dito sa kabila yung value. Yan. Halimbawa, lagay natin dito ay 20 kiloliter or 20,000 liter. Then, click next. So, ang itsura niya ganito. Yan. Yung type of project, make sure na tama yan. Tapos yung size. So, click next. Tapos, makakarating ka dito sa screening questions. May mga tanong dito na ang sagot natin ay yes or no. So, you need to answer this correctly dahil basis naman yan ng system kung tatanggapin ang CNC online application mo. Otherwise, pagka yung sagot mo dyan na-detect ng system na hindi ka pwedeng mag-secure ng CNC, i-advise ka ng system na mag-apply ng ECC. So, halimbawa, may mga tanong dito, ang mga sagot natin dyan ay no, and then sa baba, pinakababa, are selected project type, proposed size, and other information indicated above correct? So, syempre ay yes. So, kung meron diyang sagot mo ay yes sa taas, halimbawa, ito, is the project located in a National Integrated Protected Area System? Sagutin natin to ng yes. Meron naman dito, does the project uses or stores toxic materials or substances? Halimbawa, yes. What will happen when you click proceed dito sa baba? Anong mangyayari? Sasabihin ng system, oh, your proposed project requires an ECC, which can be applied online using the link below. So in short, itong screening question, isinama ito dito sa verification to determine kung qualified ka talaga sa CNC. So kung magkakaroon man tayo ng script, parang ganito yung mga sagot natin, no, and then yes sa pinakababa. But you need to answer that accurately kasi sayang yung time mo dyan and your energy kung mali din lang yung yes or no mo na sagot. At malalaman din naman ng evaluator yon. So when you have answered all the screening questions by yes or no, just click proceed, and then ito na yung CNC online application form. May nakalagay lang proposed project information. So kung ano mang information ilagay mo dito,
portion of it mag-a-appear sa iyong approved DNR Certificate of Non-Coverage. Kaya make sure na correct ang information, especially spelling, saka completeness dahil basis na yan sa mga susunod mong application. So, dito, name of the proposed project. Halimbawa, lagay natin dito, ABC Gasoline Station. Specific address, halimbawa, number 3, MP Casanova Street, Barangay Tambo. And then choose the city. So, for example, Lipa City, Batangas. Tapos dito, merong mapa. So, kailangan mo ditong i-mark kung nasaan yung iyong sinasabing proposed project. So, for example, nandito yung ating gasoline station. So, ito, sa gilid, meron ditong pang-mark. Click mo lang yang draw a marker. Ito, this one. Click mo lang yan. And then, ilagay mo doon kung nasaan yung iyong project location. So, halimbawa ito, yan, lalagay mo dito yung mark. Yeah, so halimbawa yan yung project location. And then after that, sa kanang bahagi, meron ditong parang floppy disk na symbol. So, click mo lang yan para ma-mark na. Do you want to save the shape files? Siyempre, yes. So, that's it. Naka-mark na yung project location mo. Okay? Now, di pa naman tapos. Kailangan mo siyang kumpletuhin pa yung ibang needed information like project activity description. So, halimbawa, lalagay natin dito, project description, the ABC gasoline station is located at number 3, MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas, with total storage capacity of 20,000 liters, occupying total land area of, let's say, 300 square meters. So, yeah. And of course, you will also provide the proponent name, sino ang may-ari. Kung korporasyon, halimbawa ABC Company Corp. Kung ito ay proprietor, pangalan talaga. Okay? Mailing address, same as above. Pwede mong i-click yun. And then, contact person name. So usually, sino yung nagre-represent ng proponent ng company. So, halimbawa, lagay natin dito, Engineer Peter S. Pan. Then, contact person designation, may mga pilian yan dyan. Owner, managing head, president, etc. Halimbawa, president. At saka landline number kung meron. Kung wala, NA. At syempre, cellphone number. Halimbawa, 0998-543-5477. And then, an active email address. Halimbawa, abc@gmail.com. And then, click mo itong email validation code. So, magpapadala dito sa email ng code. At dito naman sa validation code, ilalagay natin yun. So, after na ma-provide mo yung information sa taas, sa baba, double check, then save and generate requirements. So, dito, bibigyan ka ng
mga requirements ng system. So what are the requirements na hihingin sa'yo? So number one, yung site development plan or project layout. Kailangan yan sa CNC application. Number two, yung geotag photo of project site. Then number three, yung iyong sworn accountability statement. Ito ay downloadable nga, kaya siya save and generate requirements. So pagka clinic mo yung save and generate requirements, bibigyan ka niya ng source accountability statement. Yung 1 and 2, ikaw magpo-provide niyan sa system. Number 4, yung government ID. Nung proponent, gaya kanina, si Engineer Peter Pan. Yun. Then number 5, yung bank receipt. Magkano ang CNC application fee? 1,240 pesos. So, yung limang common na requirements, kung meron pang hihingin sa'yo ang evaluator, yan, lagay natin other documents. So, yan yung mga steps para sa CNC application. Part 1 pa lang yon. So, you need to prepare these requirements for uploading sa system. O paano na ngayon yung uploading nito after maklik yung save and generate requirements. Babalik ka doon sa una, yung sinabi natin kanina, yung pangalawang button dito sa update payment or track status of your CNC applications. Pagka na-click mo yan, ganito ang makikita mo, enter the application reference number. So, lagay mo dito yung ah, reference number based sa sworn statement na nakalagay, Nakalagay kasi yan sa sworn statement. So, reference number yan. Combination yan ng letter at number. So, yan. For example. And then, project location, kung saan yung located yung project at doon din pupunta ang application. Halimbawa, Region 4A. So, dapat consistent yung dalawang yan sa bawat isa para mag-load ang application mo. Pag hindi tugma sa bawat isa, walang ma-upload. So, ano makikita mo dyan sa system, hindi ko na lang maitutuloy, ay mga space para sa uploading nitong site development plan. So, meron diyang particular item like yung site development plan, then i-upload mo lang. Yeah. I-upload mo lang yung kopya. So, yan. You just upload yung file. Dapat naka-PDF po yan. Make sure na itong mga items na to, na meron ka na niyang PDF na nakasave sa computer mo. Para i-upload mo na lang dito. So kung ilan yan, 6. Yeah, may 6 dyan na mga space. Hindi ko na lang maipapakita. So, ang punto lang naman ay para i-upload mo yung system, ay yung files. Then eventually, you can now submit your application. Subject for screening, evaluation, and then pagka na-approve na yung application mo, dito mo na rin ma-download sa system. Kaya yan,
ano, user friendly. Dito mo na mada-download yung approved certificate of non-coverage. So it will take about 1 to 20 days. Kung lalagpas mo doon ay dahil minsan kulang yung requirements natin or hindi consistent. Mag-follow up lang kayo sa support email ng concerned regional office. So halimbawa na na-submit mo na yung iyong application, na-submit mo na, mag-follow up ka ngayon sa kanila kung hindi pa nagkakaroon ng evaluation or feedback. Diyan mo na rin yan makikita sa system eh. So always make follow up kasi dapat yan 20 days. Meron ng CNC na approve. Okay? So about 20 days para ma-approve ang iyong application. Again, pag lumagpas, dahil nga yan minsan sa ating mga requirements, kaya kailangan mag-check lagi ng iyong application. All you have to do is provide your reference number at saka yung location. Bibigay na niya yung status ng iyong application. So that's it. That's how we apply for certificate of non-coverage. At madali lang ito basta mayroon ka na lang prepared na mga requirements as presented here. Okay, thank you very much for listening, and if you have question, just type it below. Sa tingin mo nakatulong ang video nito, please like and share this video. Thank you very much everyone, and God bless us all.